For today's video, magdi-DIY tayo ng sampayan gamit ang ating round bar o yung ating tubo. Gamit yung tubo rito sa S40 tsaka S20. Yan, sasabihin ko bakit dalawang klase ginamit ko rito. Mamaya sabihin ko bakit ganun dalawang uri ang ginamit ko, yung kapal ng bakal. Yan, masukat itong ginamit ko. 138 cm yung pinaka-height niya. Bali 5 feet kasi ito. Dito isa 138 lang. Ang gusto ko kasing height dito isa 5 feet lang. Yan. Tapos ito yung pinaka susuotan natin mamaya ng ating tubo na medya. Yan. Bali itong pinutol ko to isa 3/4 yan. 3/4 na tubo. Yan. S40 lahat yan. Bali 4 na piraso dahil dalawang sampayan yung gagawin natin dito na dibaklas. Yan. Ito yung pinaka puting niya. Yan. Bali 45 degree ko yung puting niya. Yan. Bali sa puting niya, ayan, bali 63 cm o 64 cm yung pinakahaba niya. Nasa inyo na yan kung gusto niyo pa siyang mas mahaba. Mas mainam kasi mas mahaba, mas matibay sa hangin o sa ulan. Kasi ang pinakahaba ng ating sampayan, medyo mahaba to, isa bali 3 meters o 10 feet yung ating sampayan na to. Yan, ito yung pinakapaan niya. Yan. Meron pa to na 14 cm. Yan, 14 cm yan. Ipa-plus kasi natin yan mamaya ay doon sa may 138 cm. Kaya bali 5 feet kasi lahat yung taas niyan. Yan. Nasa inyo na kung gaano kataas yung gusto nyo. Assemble lang muna natin itong pinakapaan niya. Ayan. Bali na-cut ko na muna siya. Kinat ko muna siya ng para isang katanan tayo bago tayo mag-build. Gamit yung ating magnetic holder para mas pabilis tayo mag-build. Ayan. Gamit tayo ng magnetic holder. Balis patak ko muna to ng mga 4 na beses sa ilalim tsaka doon sa pinakataas bago tayo mag full weld para hindi na siya gumalaw. Kinuha ko yung center ng ating pinaka-puting para dito naman natin ilalagay yung ating tubo naman para sa ating vertical. Ayan. Yung magnetic holder na to isa not recommended to sa totoo lang. Pagka kasi magnetic holder lang yung ginamit natin dito, possible talaga na talagang gagalaw yan. Kaya dalawang way yung ginawa ko dito sa pag-weld ng ating vertical na yan. O yung ating stand. Gumamit ako dyan ng magnetic holder. Nung tinest ko siya o iniskwala ko siya, medyo lumaban siya o gumalaw siya. Kaya napilitan ako na gumamit pa na isa pang way ng pag-ating pag-welding. Gamit yung ating DIY na triangle. Although ano siya, para siyang square. Yan, iniskwala ko siya, medyo kumabig siya, medyo malaki-laki yung damage ng ating pinagka-welding nga. Kaya yan, ginamit ko yung yan DIY natin na angle bar na yan. Mas mainam tong gamitin kaysa dun sa may ating magnetic holder. Pagka kasi ito at kinlam natin talaga naman kahit paano maganda talaga siyang gamitin. Hindi na siya gumagalaw o talaga nasa eskwala talaga siya. Kaya yan na yung lagi kong ginagamit kapag nagwe-welding ako, lalo na pag tubo or tubular. Useful yun, yung ating DIY na yan. Angle bar lang naman yan na 45 degree, tapos nilagyan lang siya ng brace. Ayan, para sigurado tayo na hindi gumagalaw yung ating piece. Ayan, pati rito sa lalagyan ng yan, sa pinakataas. Ayan, ginagamit ko rin siya. Kaya sabi ko napaka-useful talaga sa akin ng paggagamit ko na to. Sa paggagamit ko na to, ayan, papasin nyo siya, higa lang siya. Then, gumamit ako dito ng pinaka-level bar para sigurado tayo na sure tayo na tama yung ating pag-eskwala rito. Meron kasing tansyahin to kapag wala tayong ganyang level. Pwede naman yun, kaso nga lang kung medyo masaya lang kayo sa gawa, much better na meron kayong ginagamit na bar level. Madali lang naman talaga kasi mag-welding ng ganito. Ang mahirap lang talaga ito lalo pagka masailan kayo.
Yun yung ibig ko sabihin dito. Kung masaya lang kayo o medyo maarte kayo sa mga, lalo sa mga pantayan, kung gusto niyo pantay na pantay, kung gusto niyo ng pulidong gawa, kung gusto niyo pulidong gawa, talaga namang, kailangan niyo talaga namang gatong gamit para mas mapabilis yung inyong gawa. Pero kung pang bahay lang o something, sa inyo lang naman, wala magrereklamo, pwede yung gamitin to. Dito medyo dahan-dahan tayo sa pag-welding, gawa nga na pagka medyo nag-penetrate yung welding doon sa ilalim, sigurado tayo na hindi mapasok yung ating medyang tubo ron. Ayan, ito yung sinasabi ko na kailangan naka-level. Ayan. Yan, nag-level ako dito ng yan, bar level natin, nasa gitna yung tubig. Yan, make sure na nasa gitna yung tubig niyan bago tayo mag-level bar doon sa kabilang side. Ayan. Yan, kailangan naka-level yan. Then dito, kailangan naka-level din. Para sigurado tayo na talaga siya naka-cross talaga siya, cross na cross. Yan. Ayun, meron tayong guhit doon para nakagitna na siya. Then, level bar natin kung nasa tama ng level niya. Ayan, kung papasin dyan, nasa gitna rin yung tubig niya. Yan. Yan, pagka ganyan nasa gitna na, yan. Ready to weld na tayo. Yan. Yan, tinanda ko na rin pinaka-center niya yan. Yan, center siya yan. Itong ginamit ko rito nga pinaka-brace niya is 8mm lang yata itong ganito ka bilog Yan, 8mm lang siya para sa braces niya. Yan, bali 8 pieces yan, tig 8 pieces sa baba, 8 pieces din dun sa pinakataas, gawa nga na bali 2 sampayan yung gagawin natin. Yan, yung sukat niya, bali 10 yung bali niya, tapos umabot siya ng 32 or 31 cm. Yan, pati itong sa pinakataas niya 4 cm yung nasa bali niya. And then pagka sinukat natin yan, isa nasa yan, 14 or ayan, 14 cm naman. Yan yung mga sukat ng ating braces. Sinanla yung alas ni Aling Eda. Bilma. At meron din siyang in-order sa atin na tubular naman na sampayan din pang indoor. Ayan, kung papasin nyo rito, ayan, medyo may mga butas-butas pa siya. Pero ito, naka-primer na siya. Yan, bago kasi tayo magmasilya, pina-primer ko muna siya ng epoxy primer bago natin masilyahan lahat ng singit-singit para iwas dun sa ating pagpasok ng mga tubig dyan. Once kasi na pinasok ang tubig dyan mag-umpisa yung kanyang corrosion o yung kanyang kalawang. Kaya importante na mamasilyahan natin yan. Lahat ng mga dugtungan. Yan, pati mga yan. Para mas maganda siyang tignan. Ito na rin pala yung ating tubo na winelding. Ayan, kung papansin nyo, maganda rin naman yung pagkaka-welding natin dito. Kaso nga lang, yung mga part na yan talagang hindi maiiwasan na meron pa siya mga konting mga butas. Ayan. Yan. Okay na rin naman yan, pero ako kasi mamasilihan ko pa rin yan para talaga na mga quality yung gawa natin para yung customer natin matuwa naman. Meron tayo dito ng sampayan na ayan, ito yung class. Ayan, dalawang sampayan na class. Isipin nyo tubo ang haba na to. Nabali dalawang piraso to. Gumamit tayo rito ng schedule 40 na kapal ng ating tubo. Maganda 3/4 tsaka medya yung ginamit natin dito. Pero sa part na to, S20 lang. Itong part lang, portion lang na to, yung S20 lang yung kapal niya. Pagka kasi S40 din yung kapal na to, yung sinususukan na itong medya, hindi susuot dito yung medya natin na bakal. Kaya dito is S20 lang. Ito. Yan. Tapos nilagyan natin siya ng mga braces para matibay siya. Yan. Bali, ang haba na to isa 10 feet. Bali, 2 piraso to. Yan. Ito pa isa. Di baklas siya. Susuksok lang siya. Pagka hindi gagamitin para may tabi siya ng maayos. Tapos meron pa tayong dalawa rito na made from tubular. 1 by 1. Ayan. Bali, 2 piraso rin to. Bali, 4 pieces to na sampayan. Ayan. Ready to deliver natin yan.